So ang ganda, no? Ang ganda ng mga ginagawa nyo na pagpapartner ng negosyo. Financial advisor kayo, at the same time, meron kayong ganito, and then meron kayong studio. Pangatlo, meron kayong another side hustle, which is yung trading. So yun, kumbaga yun din yung turning point na nag-push sa akin para aralin yung forex trading. So as a financial advisor, may mga skills or mindset ka ba na nakuha doon na nadala mo sa trading? Kaya nagpo-prosper ka rin sa pagiging financial advisor mo, nagpo-prosper tong negosyo mo, nagpo-prosper yung pag-forex trading mo. It's because malinaw sa'yo yung vision, ba't mo ginagawa to? Yes, yun yung biggest why. Diba? Bakit ko biggest siya ginagawa? Sige nga, pag pinag-usapang biggest why, ano yung sasabihin mo? Well, for me, biggest why ko naman talaga is yung family ko eh. Diba? Kumbaga, gusto ko maging comfortable sila sa lahat. Kaya nga sabi ko, gusto ko sila laging kasama. Na in a way na kahit lagi ko silang kasama, kumikita ako. Yes. Kumbaga, yun yung hinahanap ko talaga na mga source of income na pwede kong gawin. Diba? Kahit nga dito sa business namin, magkasama kami eh. So sa lahat ng bagay talaga actually, magkasama kami. Ever since pala na nag-work kami sa Dubai noon, magkasama na kami. So hanggang until up to now, nagkaroon kami ng pamilya, I mean, tulungan talaga eh. Tulungan kami lagi. Gandang foundation yan, no? Actually, nung nag-chat ka sa akin before, kung naalala mo, no? Yan din yung reason na sinabi mo sa akin eh. Oo, tama. Naalala ko nga. Di ba? Na kung bakit ka parang interesadong malaman din kung ano yung ginagawa ko. Kasi somehow, yung mga gusto mo mangyari sa buhay ninyo, mag-asawa, ng pamilya mo, nakikita mo sa ginagawa ko. Yes, oo. Kasi yun nga, actually before napanood na kita sa mga webinar mo eh. Sa Batang Quiapo? Ay, webinar. Oo, sa webinar. So, yung lifestyle na nakita ko sa'yo before no, yun yung lifestyle na gusto kong gawin sa pamilya ko. Kaya ako napatanong sa'yo no, na ano bang ginagawa mo? Or paano ko ba siya magagawa na para at least ma-open mo siya sa akin, para at least magawa ko rin siya sa family ko. Ayun. Oo. Kasi wala nang gano'n nakakalam ng ginagawa ko. Kasi nga, nung nag-pandemic, may stop na akong lumabas sa TV. Secret lang ba? Oo. But kidding aside, no? Kasi alam naman natin na ikaw ay bumuo ka rin ng community mo. And then ngayon, isinama mo na rin si Lifestyle Trader Academy or si LTA na makatulong din sa community na binubuo mo. Yes, tama. Diba? Oo. So, ano yung parang trigger point mo na parang, or ano yung nakita mo sa community ko na pwede rin makatulong sa community mo? Yun. So actually, kaya ako bumuo ng community is para matulungan ko sila matuto ng forex trading. So kumbaga at the time kasi na nag-start ako, alam ko yung feeling na sobrang hirap mag-trade mag-isa. Yung feeling na, I mean, wala kang nakakasabay, wala kang community. So yung mga yon, yung nasa community ko right now, tinutulungan ko sila na matuto na mag-trade on their own. And then aside from that, bukod sa pag-manual trading, gusto ko rin makatulong sa kanila is yung kahit wala silang time mag-trade, possible pa rin na meron nag-trade for them. Okay. So, yun yung AlgoBot na ginagamit natin right now. So, nakita ko yung opportunity na yun na yun nga, ginamit ko siya. And nung nakita ko yung opportunity na yun, sinare ko na rin siya sa community na meron ako. Yeah. Para at least, yun nga, yun, para dun sa mga hindi pa marunong mag-trade or sa mga nag-i-start pa lang mag-forex trading, at least, meron na silang, kumbaga, nakikita na nila paano ba nag-work yung trading. Kahit dun sa AI bot lang na yun, sa AlgoBot natin. So with Algo, with our LTA Gold Algo, kahit na wala pang alam sa trading, nagkaroon na sila ng opportunity na ma-expose na sa market. Yes, tama. Diba? Kasi aminin natin, sa panahon talaga ngayon, ang mga kababayan natin, mas gusto nilang kumita agad bago aralin ng isang bagay. Tama yun. Totoo. Diba? Kasi, kumbaga parang nangihinayin sila sa oras na aralin ko pa eh. Tagal ko na nga nag-aral sa eskwelahan, hindi naman ako masenso. Diba? Ano bang opportunity dyan na pwede na akong kumita agad-agad? Diba? Kaya sa Pilipinas, sobrang naghanap din ng mga scam eh. So, ang dami talaga na scam kasi gusto nila easy money talaga. Yes, diba? Pero with the technology that we have, bukod sa pwede na sila kumita, ini-educate natin sila ng maayos. Tama. Pinapaintindi din natin na kahit na gumagamit ka ng technology sa trading, like trading bot or LTA Gold Algo, there's always a risk of losing money. Wala siyang guaranteed returns, hindi puro profit lang, or even sa mga investments na ino-offer ninyo. Diba? Like, kung pag kumuha ng life insurance,
May insurance ka plus Investment. may investment din. Ang tawag doon is yung VUL, di ba? VUL products. So, yung investment part is pwede pa rin may loss. Kaya nga ang recommend ninyo at least 5 years, di ba? Yes, at least 5 10 years nga eh. At least 10 years na Oo. hindi ginagalaw, di ba? So, kaya yun din naman na nagustuhan ko rin sa forex trading. It's because hindi mo kailangan maghintay ng 10 years para kumita. Yes. Di ba? Tama. And Actually, also, sa trading, sa forex, or even sa gold, hindi mo kailangan ng malaking kapital agad para makapagsimulang kumita. You can start small, di ba? In fact, ikaw ba, nung nagsimula ka, magkano yung pinakaunang deposit mo? yung pinaka-start ko actually $100 lang. $100 lang, di ba? So, kumbaga, one time na pwedeng deposit, tapos pwede mo na rin siyang mapalago. But still, kailangan mo pag-aralan para hindi maubos yung kapital mo. Diba? So, nung nagka-trade ka na, Michael, kung maalala mo, magkano yung pinakamalaking naging talo mo talaga? Yun nga, yung nag-start ako talagang 1,000 USD yung una ko nasunog Okay. that time. Kasi it's because of revenge trading din eh. Kaya talaga siyang Nanggigil ka na. natuloy-tuloy siya nawala eh. Ayan. So, after that, yun, inaral ko na rin yung risk management. In terms of profit naman, actually, ang target ko lang talaga per day is at least maka 100 eh. Malaki na sa akin yun. Kasi kung maka 1 week ka naman 100 per day, that's $500 na rin. Malaking bagay na yun. Kumbaga, malaking source of income na yun eh. Malaki yun. Kasi Additional yung $500 is like, minsan 1 month na yung ibang empleyado. Pero mahirap siya gawin. Hindi Yes. siya basta-basta lang na makaka $100 ka. Madaling sabihin. Every day. Madaling sabihin. Oo. Mahirap gawin. Diba? Tama. So, yun. Kumbaga talagang kailangan mo talaga siyang aralin. Kung talagang gusto mong kumita ng malaki or talagang maging consistent, yung kikita ka sa forex trading. Kumbaga, ako, ever since nag-start ako sa forex trading, talagang halos everyday ko rin tinitingnan yung market eh. Inaaral ko paano ba siya gumalaw, saan ba dapat ako papasok, saan ba dapat ako lalabas, di ba? So, kung gusto nyo kumita talaga ng malaki, I mean, dapat mag-invest muna kayo sa learnings. Kung lagi ko sinasabi sa kanila, kung beginner ka, yung pinakaunang gagawin mo is dapat hindi ka masunugan in 1 month. Kasi sobrang dalang yung beginner na hindi ka nasusunugan sa isang buwan eh. So kung nagawa mo yun na hindi ka nasunugan within that 1 month, talagang natutunan mo na talagang magkaroon ka ng risk management. In terms of pag-aaral, no? So, siyempre ikaw, na-explore mo na rin yung Lifestyle Trader Academy. Like, mula sa pag-aaral mo sa mga itinuro ko dun sa academy, anong mako-comment mo so far? Yung sa Lifestyle Trader Academy natin, actually, parang na siya eh, full package na siya eh. Kasi kung beginners ka, sobrang sulit mo yung academy. Kasi from that academy, kumbaga matututunan mo lahat from Forex 101, from proper risk management. Yun yung mga dapat talaga munang aralin before ka sumabak ng real account sa trading. So, kung okay ka na doon, kumbaga napagdaanan mo na siya, naaral mo na siya lahat, then that's the time na talaga mag-start ka maghanap ng strategy mo. Yeah. Wherein ang maganda naman sa Lifestyle Trader Academy, nagtuturo ka doon ng mga simplified strategy. Na kumbaga hindi siya mahirap aralin eh. Kaya siya tinawag na simplified kasi sobrang simple ng mga susundin mo na strategy na tinuro mo doon sa academy. Actually, sa academy, no? Sa academy na ginawa ko, straight to the point siya. Ayun, oo. Diba? So, may mga bagay doon na hindi ko na itinuro kasi hindi ko naman siya ginagamit. Kasi sa trading, sobrang dami mong pwedeng aralin. Pero hindi lahat magagamit mo. Just like in college or nung nag-aaral tayo. Tama. Dito ba nagagamit mo yung trigonometry, yung algebra, yung cotangent, tangent, di ba? Things like that, di ba? So, sa academy, dinesign ko siya in a way na kung ano yung eksaktong ginagawa ko, yun lang mismo yung tinuro ko. mo. Di ba? And then from there, makakakuha ka ng sarili mong timpla. Tama. Di ba? Tulad si Michael, di ba? Meron din siya sariling strategy niya. And who knows, baka dumating yung time, i-share din niya sa academy. Di ba? Di ba? Magkaroon ng additional na mga strategy din doon. Di ba? So, let's talk about yung risk management mo kanina, binabagit mo kanina na priority mo yung risk management mo. For you, ano yung pinaka-best practice mo sa risk management? For me, talaga, ako, like ko sinasabi kahit gano'ng kalaki yung capital mo, sabi mo kahit more than 1,000 pa yung capital mo, start ka lang talaga ng 0.01 lot size lagi. I mean, kahit lumalaki na yung capital mo, stick ka pa din doon sa 0.01. Although pwede ka mag-layer, di ba? Pero
di kasi na, parang hindi ako yung, kapag ka lumaki yung capital, lalaki na rin yung lot size eh. Lalaki na naman yung risk mo dan. Yeah. So yun nga, dapat matutunan mo muna na masatisfied ka dun sa profit na nakukuha mo sa 0.01. Diba? So, kung na-satisfied ka na doon, and then from that, doon mo na-aralin na kung paano ka ba magtutuloy-tuloy na magiging profitable doon sa 0.01 na lot size. Kasi at least kung sa 0.01 na lot size, yung magiging loss mo doon, maliit lang din. Diba? Yeah. Ako naman, no, ang best practice ko naman sa risk management is paglalagay ng stop loss. Ayan, importante din yan. Diba, sa academy ko, hindi mo siguro mabilang kung ilang beses ko bilang kitang stop loss. Diba? So, pagka hindi ka nagilagay ng stop loss, babato ka talaga kita. Sa chat nga lang. Yung emote ko na batok eh. No? Now, bro, as a financial advisor, na possible, may mga financial advisor din na makakapanood nito. Ano yung mabibigay mong advice sa kanila if ever na gusto nilang pumasok sa forex trading? Well, for me, I think siguro learn new skill eh. Diba? Yeah. So, kasi pagiging financial advisor natin, nandyan na yun eh. Kumbaga, hindi naman mawala sa atin yung title na yan. Every time na meron tayong client, pwede natin silang kausapin. But of course, we have to learn new skill din na in a way na parang additional source of income na rin natin. Diba? Let's say, for example, wala tayong mga client, pwede natin aralin tong, let's say, forex trading para at least etong skill na to is actually magagamit din natin siya hanggang sa pagtanda natin. Diba? So, magandang additional talaga to para sa mga financial advisor. Actually, medyo connected din naman yung work namin eh. Kasi it's really more on investment talaga. Yeah. Tsaka kasi hindi naman araw-araw may kausap. Tama. Diba? So, gamitin natin yung oras natin sa kung saan tayo mas magiging productive. Diba? And yeah, it's a lifetime skill. Something na kahit anong mangyari, hindi man nanakaw sa'yo. Diba? So, eto na lang, no? Ano yung message mo sa mga community members mo, sa mga traders mo? Yes. And also, what's your vision sa trading career mo? Okay, so actually para sa community ko, simple lang naman eh. Kumbaga, lahat ng tinuturo ko is aralin ninyo. Kasi kaya ko siya tinuturo is of course para matuto rin kayo na makapag-trade on their own. So, lagi ko sinasabi na ito is additional source of income sa akin. Actually, dun kasi sa community ko, meron din mga parents eh. Talagang ang reason kung bakit sila gustong matuto ng forex trading is para magkaroon din ng additional source of income nila. Yeah. Diba? For their family. So, ato, parang tinutulungan ko sila, of course, na kung ano yung na-experience ko before, kung ano yung na-experience ko dito sa forex trading is my experience din nila. Diba? Sa vision ko naman dito sa forex trading, I think siguro bigger community pa rin. Mas lumaki pa yung community. Kasi for me, naniniwala kasi ako sa good karma eh. Na kung mas marami ka natutulungan, mas malaki yung balik sa'yo. Yeah. Ayan. So, yun lang. Kumbaga, ang vision ko dito is of course tuloy-tuloy lang na matutunan ko to, of course. Kasi until up to now naman nag-aaral pa rin ako eh. Hindi pa rin talaga ako yung professional traders, di ba? So, non-stop talaga yung pag-aaral ko. And of course, pagtulong ko rin dun sa community ko. And then one day, magulat na lang ako, magkasulbong tayo sa Rome. Di ba? Sa Rome, Italy. Yes. Pa-travel. Diba? And also, of course, paligkaroon ng mga future travel ang lifestyle traders natin. Sama na rin kami dyan. Sama na rin kayo doon. Diba? Actually, hindi lang ako, pati yung community namin, di ba? Yes. Mas marami tayo, mas marami. Gaya ng sabi ko, diba? Sabi ko, imagine kung yung kalahati ng eroplano, puro traders natin. Yun nga. Pag sinabi isang padyak, diba? Turbulence. Magkakaroon ng turbulence talaga yung eroplano eh. Diba? So guys, grabe, napakaganda ng naging kwentuhan namin ni Michael. Sobrang daming value na ibinigay namin. Pero kung nabitin ka, comment mo sa baba kung ano yung mga tanong mo na pwede nating i-discuss sa mga susunod na pod-tactic session natin. So, paano? Bro, salamat. Salamat sa oras. Diba? Again, napaganda ng inyong studio. And sa mga gustong magpa-reserve or gumamit ng mga ganitong klaseng studio, no? Contact nyo lang yung kanilang Facebook page, Ciao Bella. Ciao Bella Studio House. Ciao Bella Studio House. No, wala ka nang iisipin, dadalhin mo na lang yung sarili mo. Yes. Diba? So paano? With that guys, again, this is your coach, Nico Mendoza, your lifestyle trader. And of course, with Michael Rivera of MadFX Community. Yes! Yes, Pod Tactics. Cheers! Grabe. Ito na yun. Paldo. Paldo. Ciao.